Hello, alam nyo, simula nung nag-change ako ng bagong trabaho, everything is actually changing. Kasi dati, nung nagtrabaho ako dun sa condominium unit, anyway, hindi siya masyadong ganun kahirap yung trabaho. Pero, maliit lang talaga yung sahod ko. Imagine, 1,300 lang yung nasasahod ko. So, sa isang buwan, $2,600 lang. So, kulang pa sa lahat ng mga bayarin ko. Sasakyan ko, bahay ko dito, pagkain ko padala sa Pilipinas, life insurance ko. Ano pa ba? Ang dami kong bayarin. Cellphone ko, car wash ko, personal needs ko. Diba, umalis pa ako. Kaya kailangan ko after work, 4 o'clock or let's say 5 p.m. From 10 p.m. nagdudurdas talaga ako. Usually 11 p.m. ba siya. So late na ako makakauwi. 12 midnight, 1 a.m. na ako makatulog. And then kinaumagahan, 6:30 in the morning, gigising na naman ako para magtrabaho. So yun yung daily routine ko every day. Kasi kinukulang talaga ako. Pero alam mo ba ngayon na medyo trabahoso yung trabaho ko ngayon. Pero at least yung kinikita ko, medyo malaki-laki na konti. At saka hindi na ako masyadong nagtatagal sa daan. Like for example, nagro-rota na lang ako, 3 delivery, 2 delivery. And then nakakauwi ako dito 8 o'clock, 7:30, natutulog ako 9 o'clock. So di ba? Pero naiba din yung gising ko kasi usually nagigising ako around 4 o'clock. Pero okay na siya. Kasi medyo sapat na yung mga kinikita ko para sa lahat ng mga pangangailangan ko. Ang dami ko kayong mga pangangailangan, di ba? Kaya, din ako, na happy din ako sa trabaho ngayon, pero pagod din. Yung maganda lang kasi sa amin is yung pag may tip, hindi talaga kami kinakaltasan sa tip. Sa amin talaga yung tip. And then, kasi yung sasakyan ko, yung ginagamit ko, yung mileage, may allowance ako dun sa mileage para sa gasolina ko. Kasi, syempre, personal car ko. And then, nagbabayad ako ng insurance niya, nagbabayad ako ng car, or mortgage. And then, may isa pa akong natatanggap, yung traveling time. So, example, yung distance ng bahay. Kasi everyday, iba-ibang bahay talaga yung nililinisan namin. So, professional cleaner talaga kami. So guys, pagdating ng uniform ko, papakita ko sa inyo. Pasensya na kayo dito sa mga backgrounds ko, mga damit ko kasi nasa room na ako. And then, sa traveling, may $15 per hour pag example. Usually kasi dito yung distance ng mga bahay is 30 minutes. So, pag aabot ng 1 hour yung distance, example, sa isang bahay, pangalawang bahay, so mag-1 hour siya, or kinukompute din kasi nila yung traveling time namin. So, iba din yun siya. Aside sa basic na meron ako, kinikita. So, kaya, parang naging sapat na yung mga bayarin, mga kinikita ko sa isang trabaho, sa lahat ng bayarin ko. So, add-on ko na lang tong DoorDash. So, hindi siya kagaya nung dati na kailangan ratsada talaga ako para lang kumita. Imagine, 6:30, alis na ako ng bahay, umuwi ako ng bahay dati. 12 to 1 a.m. in the morning. Ganun yung daily routine ko. So, medyo kulang ako sa tulog talaga. Kasi, medyo nahihirapan ako sa DoorDash kasi hindi ganun kalaki yung kitaan eh. You are spending so much time and then nagdidepende lang sa delivery. Kaya mas gusto ko pa talaga na maglinis-linis na lang kasi automatic na sa isang oras mo siguradong may kita ka, di ba? So, ganun lang yung pagkakaiba, guys. So, yun, sinishare ko lang sa inyo yung buhay dito sa bansang Canada. Kasi as what I said, iba-iba naman kami ng system dito. Iba-iba yung lifestyle. Iba-iba yung mga trabaho meron kami. So, dito talaga sa Canada, diskarte yung pinaka-importante. Pag marunong kang dumiskarte, giginhawa yung buhay mo in the future. So, yun lang. Bye-bye.